windows of heaven are open, blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, Ngayon, isang pinagkalang umaga po sa bawat isa. Grabe, no? Hindi ko pa sinabi ito ngayon, pero nakatayo na po kayong lahat. Kaya palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Tuloy nga na ang bawat isa ay nananapit sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ipasiyasan po natin ang ating mga puso sa Diyos. Ipasiyasan po natin kung talaga po ba yung pagpupuri po natin sa Kanya is genuine, ikaw na, legit, ikaw na. Ipasiyasan po natin sapagkat lahat po tayo ay nagkakasala sa ating Panginoon. At sa umagang ito po yung right time na humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. At purihin po natin siya buong puso, buong kaluluwa. Amen po ba? Hallelujah. Kaya samahan niyo po kami mga kapatid na sa aming pag-aawit sa ating Panginoon ay maabot po natin ang kanyang puso. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Sigararararababa, hallelujah. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, we invite you. Holy Spirit, we invite you in our midst. Change the atmosphere.
makapangyarihan sa lahat, sa may gawa ng langit at lupa. Pinupulit pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito sa lahat ng pagpapala, kabutihan at patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti. Sa umagang ito, tinataas po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, i-bless niyo po ang aming Bongbong Marcos na Presidente ng Pilipinas at ang lahat po na nanunungkulan sa gobyerno mula sa pinakabababa hanggang sa pinakamataas na posisyon. Panginoon, patawarin niyo po ang aming bansang Pilipinas sa anuman po mga kasalanan na nagagawa, ganun din po ang lahat ng mamamayang Pilipino. Panginoon, ligtas mo kami sa lahat ng uri ng panganib sa punang kalamidad. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng aming bansa. Sa iyo naman po kami nananampalataya. At Panginoon, tulungan niyo po at gabayan ang mga taong ginagamit niyo upang mapaglabanan ang problema ng aming bansang Pilipinas. Panginoon, salamat po. Tinataas din po namin sa inyo ngayong umaga ang aming gawain. Ang lahat po ng mga churches sa buong mundo na nagsa-celebrate po ng Sunday service. Salamat, Panginoon, sa mga bishop, pastors, and leaders na pinagkaloob mo sa amin upang magturo ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo na kami ay makapunta dito at upang ikaw ay pagpurihan, pasalamatan at purihin. Salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang mga naglilingkod sa ministry. I-bless niyo po lahat ang mga nasa music ministry. Ganun din po ang aming pastora ni Shen na magbababa ng iyong salita. Nawa, Panginoon, magrema po ang anumang pong aming pag-aaralan ngayon, magrema po ito sa aming puso. Magamit po namin ito sa pang-araw-araw namin gawain. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Hallelujah! 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 Isang pagkalakas na pinatang po para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Alam niyo po ba na ang biyaya ng ating Panginoon ay sumasa atin na? Sige po! Amen! Amen! At ang biyaya ng Diyos sapat na at higit pa. Amen! Kaya patuloy lamang tayo na magtitiwala sa ating Panginoon. Patuloy po natin siya na patuloy lamang tayo kumapit sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Mararanasan lang po natin ang tinatawag na lumalagas ang pagpapala kapag nakakunik po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Sapagkat ang pagpapala po ay hindi lamang nasusukat sa salapi, maging sa kapayapaan, sa kagalakan ng puso, yung peace na naranasan po natin, isang pagpapala din po yan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya samahan niyo po kami patuloy na aawit tayo sa ating Panginoon. Sapat na. Hallelujah!
mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sapagkat ikaw po ito sa amin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, Panginoon, hindi mo kami pinapabala. Never ka po nagulang sa amin, Panginoon. Kaya Lord God, hindi po enough yung ginagawa po namin na ito. Ngunit Lord, hindi po kami magsasawa na gawin ito sa iyo. Sapagkat ito po, Panginoon, ay bilang pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Kulang man ito, Lord God, ngunit naniniwala kami na ng palataya sa iyo, na kahit maliit lang ang ginagawa po namin. Sabi mo nga po, kung meron man kami kasing maliit ng mustaasa na pananampalataya sa iyo, kaya nandun ka, pinasasalamatan mo at tinutupad mo ang aming mga pagtitiwala sa iyo, ang aming mga panalangin sa iyo. Kaya Lord, salamat po naman. Salamat po. Sapagkat hindi ka natulang sa amin, Panginoon. Patuloy ka po na nang-aawit na Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, thank you. Ito na ang pag-asa
inaalay po namin ang buong puso sa iyo. Sa Lord, sa iyo po ang nagpapapulo. Pasasalamat sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen at amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning po. Welcome po sa ating gawain dito sa Golden Hills. Praise the Lord. Bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ganda ng boses ko, may echo. Amen. Amen. Ganito po ba tayo? Nag-give God the best God offering of praise. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So every day po, nagkakaroon po tayo ng prayer discipleship. That's 7 a.m. at 7 p.m. Praise the Lord, online po yan. At every Tuesday naman po ang ating men's. Nagkakaroon po sila ng discipleship. That's 8 o'clock p.m. And then every Monday po ang ating pong service dito sa Golden Hills. Ito po yung napapanood sa ating YouTube channel at 7 o'clock p.m. And praise the Lord, every Wednesday naman po ang ating midweek service. That's 7 o'clock p.m. Amen. At ang ating pong youth, nagkakaroon din po sila ng discipleship. That's every Friday. Praise the Lord. Every Saturday po ang ating pong mga feeding. That's for Golden Hills, Green Forks, and Apawa. Amen. At ang ating pong mga gawain this May 1, praise the Lord, that's on Wednesday ba yan? Anong araw yun? May 1, Labor Day, wala po yung pasok holiday. Tayo po yung magkakaroon ng soaking. Praise the Lord. Dito sa ROG Manila, with the ministry, Intimacy with God. Yan po ang ating title. That's 4 o'clock. Magiging 4 o'clock na po ang ating service. Kasi po medyo, we have a guest speaker po kasi si Pastor Ronel. So 4 o'clock po dito, magkita-kita po tayo sino pong a-attend. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo magpulit po. Salamat sa ating Panginoon. That's on May 1. Amen. At ang ating pong mga gawain is month of May. Praise the Lord. Bakasyon po ba ng mga bata? Magkakaroon po tayo ng Vacation Bible School. Praise the Lord. Amen. Ang ating pong mga schedules, hindi po pa kasi tapos tayo. Pero ito po, mauna po ang City of Suha from May 7 to 8. Magkakaroon po sila ng Vacation Bible School. Master Mercy, maging busy ka. Amen. Susunod po ang Apawan, that's May 14, 15 to 16. Praise the Lord. Ang Gumaok po ay magkakaroon ng Vacation Bible School May 22, 23 to 24. At ang pinakalas po ay dito gaganapin ang Joint BBS po ng Green Forks at Golden Hills. That's May 29, 30 to 31. Praise the Lord. Ito po ay para sa mga bata, no? Ito taon, 12 years old pababa. Tama po. Yan po, Vacation Bible School. So, ang ating children ministry po, maghahawak niyan, handle by Pastora Michelle. Amen. Yan po ang ating magawain for the month of May. At i-advance announcement ko na rin po. Next po sa akin ni Pastora. Magkakaroon po ng youth camp. Praise the Lord. Ito po ilalapin sa City of Suha overnight. Pero ito po ay open lamang sa lahat ng leaders ng youth. So, all the members of the officers, lahat po ng officers ng youth ng Golden Hills at Green Forks. Youth only. At yung youth na hindi siya officer, pero nagagamit na sa gawain. No? Worker na siya. Amen. So, yan. Magkakaroon kayo parang annual planning yata. So, tama pa Grace? That's overnight. Enjoy kasi sila ng overnight dito. Sa kaya dun, mas lalayo sila sa City of Suha. Mas maganda ron. Amen. Mas masarap mag-quiet time doon. Praise the Lord. Yan po ang ating mga gawain. That's for June pa sa youth camp ng leaders and future leaders ng youth. Praise the Lord. Yan po ang ating mga gawain. Amen. Ready na po ba tayo sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon? Amen. Sige po, ihanda po natin ating sarili sa lahat ng ating puso. Ito po ibababa ng ating Pastora Michelle Vinuya. Glory to God. Amen. Tayo po ay mag-arise and shine. For the glory of the Lord has lifted upon us. Amen po. Sabay-sabay po natin basahin. Arise, shine. For
for the light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Isaiah 60 verse 1. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, Panginoon, sa umagang ito, samahan niyo kami, Panginoon, sa maiksing verse na ito, Panginoon. Lord, kayo ang siyang humingo sa amin. Lord, ipaunawa mo sa amin, gaano ito kahalaga sa amin, Panginoon, para ma-transform ang buhay namin. Lord, salamat po, Diyos. Banal na Espiritu, kayo ang siyang nagdiringin, Panginoon, ng kahulugan ng bawat katanapang ng iyong mga salita, O Diyos. Reveal to us the secret of your kingdom, O God. Thank you, Holy Spirit, and we welcome you, Lord. Manifest in our presence, in our manifest, Father God, sa kalagitnaan sa umagang ito. Maranasan po namin miracle signs and wonders in our lives. Salamat po muli po ang dalanan sa pangalan ni Jesus. Sige po, makakapunta po ang bawat isa. Napakailang po ng ating ano ba yun? Ang ating verse. Arise, shine. Arise, pag tinignan po natin to arise and shine. Yung sa unang word pa lang, arise, shine. Parang may kumalit na po, no? There is a call to action. Pag sinabi ko po sa inyo, sige nga, arise. Paano ba yung arise? Mula sa pagkakaupo, tatayo po tayo. Sige nga po, arise. Ayan. And then you will sing tayo. Nagising na po ba? Ayan. So, kinakailangan yun ang gagawin natin pag-arise. Hindi lang sa pagkakaupo natin, ano, baka mayroon pa diyang nakaligal spiritually. Tulog pa pala. Amen po ba? So, we need to arise, sabi ng Panginoon. To arise and shine. It's a call to action. So, ibig sabihin po, may gagawin po tayo. Hindi po tayo basta lang, hindi lang tayo basta lang nakaupo o nakahiga. No? O tulog. Kung tulog pa man tayo ngayon. Amen po ba? So, kung sinabi mo arise, you have to move. Hindi tama po ba? Mula sa pagkakaupo, ikaw ay tatayo. So sabi po sa Hebreo, ito pong arise na to, ang word na yan ay kum. Q-U-M. Meaning arise. Sa Greek naman is anestemi. Meaning to stand or establish, confirm, endure, or fulfill. So, pag sinabi mong arise, maganda siya kasi imagine mo you have to stand. Hindi ka lang basta tatayo. But kinakailangan mo i-establish yung sarili mo. Yung hindi ka basta-basta natitinag. Hindi ka basta-basta nabubuwal. Kahapon may napanood lang ako sa video. When you are in sa FB, kapag ka nasa concert ka daw, tapos may yung pataong lugar, crowded. At di ba ngayon po inaano kasi yung big one, ano? May mga sila rehearsal. Kinakailangan pag natumayo ka daw yung para maiwasan mo yung stampede. Ma-protect mo yung sarili mo, nakaganyan ka. Stand at yung paa mo nakaganyan, hindi nakagano. Para may support ka sa lungs mo. So, yung movement mo mas may tibay. So, when we arise, hindi ka lang basta tatayo ng ganon. Make sure na you are established. Amen po ba? Amen. At you can endure. At may fulfillment yung ginagawa mo. Ibig sabihin, pag fulfillment na e-enjoy nyo. Amen po ba? Ang sarap yung ganun Kaya hindi ka lang tumayo, tapos na na. Pero, pag tayo mo, na e-enjoy mo na, at fulfill ka pa. Di ba? Usually, yung hinahanap natin Minsan, gumaligin mo tayo sa Panginoon. Pero bakit ganun doon? Kulang pa din. Para bang naglingkod lang ako, pero wala lang. Kasi, para kanino ba yung paglilingkod mo? Amen po, dapat may purpose. So yung pag-arise po natin, dapat may purpose. Makita po natin, bakit natin, minsan di ba, bakit kaya sinasabi ni Lord na arise, shine, for the glory of the Lord is upon you. Sa Isaiah 60 verse 2, sabi dito po, see, darkness cover
kadiliman siyang nag-cover sa mundo natin nito. Kasi nang makapasok po yung kasalanan during the time of Adam and Eve, talaga po corrupted. So, mas bida si Satanas. Sabi niya dito, so kung kadiliman ang nag-cover dito, ang hirap ng puno, kaya pala ang daming kabuluhan nating nararanasan. Sabi niya, and deep darkness is over the peoples. So, akala natin, tumatayo tayo dito, na maliwanag, may ilaw. Pero, surrounding us, ang dami palang mga arrows na nakabato sa atin, no? Para tayo patumbahin, para tayo pahinain. Kasi yung darkness ang naka-over us. Sabi, kaya naman sa kasunod, God is good, but the Lord rises upon you and His glory appears over you. Amen po ba? So praise the Lord, kasi ang Panginoon daw, ay, siya po yung unang nag-arise. Diba? Rises, siya yung unang tumayo over us. At ang kanyang glory, ang siyang nakikita, kaya po tayo nagliliwanag. Kaya yung nilalakaran natin ay maliwanag. It is because the glory of the Lord is upon us. So napakahalaga po nun na the glory of the Lord is upon us. Naalala ko po sa pinag-aaralan po ng Credited Devotion. Kasi po, lately po nasa Ark of the Covenant kami sa 1 Samuel. Palipat-lipat yung Ark of the Covenant. Akala nila, yun yung nagdadala ng sumpa. Ayaw nila. Hindi nila alam, yun yung presence ni Lord. Pero bakit hindi nila nakukuha yung reason behind? Bakit sa halip na pagpapala, sumpa yung dumarating sa kanila, ang dami nilang bukol. Nagkakakamatayan yung mga tao. So, this time, kinakailangan, we need to rise para sa Panginoon. Yung sa presence ng Lord. Huwag tayong lalayo dun sa presence ng Lord sa Ark of the Covenant. Learn the secret kung paano natin ma-enjoy, ma-fulfill. Mararanasan ng fulfillment dito sa mundo sa presence ng Lord. Kasama ang light. Minsan, di ba, naalala ko, tayo yung sino mga mahilig magkape dito? Kamaas ng kamay, yung mga mahilig magkape. Lahat. Amen po ba? Para kanina po ba tayo bumabangon? Para kanina tayo bumabangon? Di ba, minsan babangon ka ni Lord, babangon ako. Di ba kasi, babangon ka kailangan kumayon, Lord eh. Pag hindi ako kumayon, gutom. Di ba? Para sa pamilya. Para sa sarili natin, Lord, kailangan pumasok ng trabaho, kailangan promotion. Amen po ba? Para kanino ka bumabangon? Minsan ibabalik ko po kayo yung mahilig po sa uminom ng kape. I-show po ni Sister Lisa yung para kanino ka babangon? Panoorin po natin minsan. Sino po yung nakapanood ng commercial ng kape na yun? Naaalala niyo pa ba yung kapanahunan? Kaya ba, Sister Lisa? Ayan, panoorin po natin yung reason kung kanino tayo babangon. Ayan. Matalastas muna tayo. Ang
itong patalastas na to. Di po ba? Sabi niya, kapag bumangon po tayo bilang mga Pilipino, no, sama-sama, nakita niyo po kung corporately, as a congregation, lahat po tayo ng kilos, babangon tayo, we will arise, talagang susulong tayo. Even ang bansa po natin. Amen po ba? Mag-arise tayo. Ngayon, sa Panginoon naman, di ba sinabi po doon, arise and shine. Pag sinabi natin arise, sabi po sa Acts 22 verse 16, sabi po doon, ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na. O, ready ka namang tumayo dito sa Acts 16. At magbautismo at tumawag sa Panginoon para maging malinis sa iyong kasalanan. Amen po ba? Kung sino man sa atin ngayon, right now, na meron tayo talaga mga hidden sins na hindi natin may natin i-let go. Talagang in-embrace pa rin natin. Ready ka na ba na bumangon at tumayo at iwanan yung kasalanan na yun? Amen po ba? Sabi po yun sa Acts 22 verse 16. So, ang una, we need to arise, call God, and cleanse us from our sin. Diba? Tawagin natin ang Panginoon at magpalinis tayo doon sa ating mga kasalanan. Hindi kasi nais ng Diyos na manatili tayo doon. Kasi hindi natin mararanasan yung fulfillment sa buhay natin, yung fullness na na plano ng Diyos, hindi natin maranasan because of the sin na nasa atin pa. Pangalawa, bakit arise? Kailangan natin mag-arise. Sabi dito, sa Isaiah 52 verse 1, bumangon ka, O Zion, at magpakatatag. Ipakita mo yung kapangyarihan o banal na lungsod ng Jerusalem. Dahil ang mga kaaway mong hindi mga Israelita na itinuturing mo mayroon ay hindi na muli makakapasok sa iyo. So we need to arise. Kinakailangan natin bumangon para maging malakas. Be strong and show the power of God in you. Kasi kung parati pa rin tayong natutulog, nandun tayo sa sleep mode, o kaya dun sa mode na matamlay. Alam mo, sa totoo lang, ako yung unang tinamaan ito dahil nung Miyerkules, nung umatid ako ng graduation, pagdating ng gabi, ang sakit na ng ulo ko na hindi ko malaman. Pag tumatayo pa ako, nahihilo ako. Sabi ko, Lord, itong mensahe pa ito, unang tama para sa akin. Kasi yun, I need to arise. Nagpahinga po talaga ako ng ilang days until kahapon. Kasi, grabe ang sakit, parang bumubuhin yung yung sakit dyan sa ulo ko. Pero sabi ni Lord, you need to arise, be strong, and show the power of God in you. Kaya ang pagalingin ng Panginoon. Kaya kung bago ka dyan, kung sa tingin mo, Lord, ang tagal ng maintenance ko hanggang ngayon, talagang nararamdaman ko pa rin yung kirot, hindi mawala-wala. Tayo po ay manampalataya sa Diyos. God is a miracle working God. Ipakita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sabi dito, no? Magpakatatag ka. Ipakita mo yung kapangyarihan. Diba? O banal na lungsod ng Jerusalem. Kung may mga kaaway man tayo, demonic attempt sa buhay natin, sa pamilya natin, sa iglesia natin, sa bansa natin, walang magagawa yan kung tayo ay sama-sama po tayo. Mananalangin kay Lord, magpabalik loob sa Kanya. Yun po yung nangyari dun sa Ark of the Covenant. Noong napunta yung Ark of the Covenant sa tamang tao, na binigyan siya ng honor, reverence, yung Ark of the Covenant, pagpapala po, yung na-receive ng Israel. So tayo mga Pilipino ganun din. Kung tayong mga na kay Kristo, taglay si Kristo, tumanggap sa Kanya, bilang Panginoon at tagapagligtas, mararanasan natin magtagumpay, mararanasan natin mga makaabot mula sa kahirapan. Hindi lang as individual, kundi as bansa, as a nation. Amen po ba? Sabi po sa Isaiah 52 verse 2, ito pa, arise and take dominion. Bumangon ka! At ito na yung time para ikaw ay
kay Adam and Eve. So this is the time na talagang tayo, we need to arise para po tayo take the lead, tayong mga nagliliwanag. Amen po? We need to arise. At sinabi niya yan sa Revelation 5 verse 10. Kasi nga, tayo, ang destiny po natin, ang plano ng Diyos sa atin to become kings and priests of the nation. So yun. Sabi po sa Isaiah 52 verse 2, sabi niya, huwag ka nang malungkot. Katulad ng taong nagluluksa na nakaupo sa lupa. Bumangon ka na at muling mamahala. At kayong mga mamamayan ng Jerusalem, palalayain nyo na ang inyong mga sarili mula sa pagkakabihan. Sino dito ang gustong makalaya mula sa pagkakabihan ng kahirapan? Mula sa pagkakabihan ng takot? Ano ba yun? Ang dami natin iisip, Panginoon, paano na kung ganito yung mangyari? Paano na bukas? Hanggang ngayon na lang po yung meron kami. Paano na yung bill namin sa susunod? Manalangin po tayo. Sabi ng Panginoon, di ba, 1 Corinthians 10:13, parati ko yan sinasabi. Lahat, walang pagsubok na hindi manaranasan ng iba. Ang Diyos ay tapat at Siya ang gagawa ng paraan para po tayo ay makapag-escape, hindi po tayo. Ano lang kailangan natin? Magtiwala sa Diyos, manalangin sa Diyos, ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin. Kaya sabi dito, bumangon ka na at muling mamahala. Rise up! Kung baga kung ikaw yung agila na matagal na dun sa bundok at kakatapos lang na magtanggal ng balahibo at yung balahibo mo ay bumabalik na muli, ikaw pa rin mo na ang iyong mga backpack and sword. Amen po? Palalayain ka ni Yahweh mula sa sarili mong pagkakabihag. Ang iyong sarili sa pagkakabihag. Bihag ka ba ng kasalanan? Kung ano ba yung tinatagong sikreto mo dyan? Makakalat. Pag na-overcome mo na yan, kung mawala ka na dyan, you decide, Lord, I will arise. Aalis na ako sa ganitong sitwasyon na kung saan para akong nakagapos, litong-lito. Paulit-ulit na lang yung problema namin sa bahay. Yun at yun na lang din. Lord, ayoko ng ganong sitwasyon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maka-alpas doon sa ganong problema na natapos na, babalik na naman ulit. Natapos na, babalik na naman ulit. Lord, tulungan mo po ako. It's about time. Ikampay na natin ang ating mga pakpak. Itayo na natin ang ating mga paa. Kumakbang na po tayo. Ask the Lord, Lord, ano ang dapat mong gawin na ngayon? And the Lord will give you wisdom. Magbigay ka lang ng panahon sa Kanya. Talk to Him. Kayong dalawa lang. And the Lord will direct your path kung saan ka dapat. Sabi po dito, no? Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Tandaan po natin, we cannot arise and shine unless we have we have Jesus. We have the glory of the Lord. Sabi dito, di ba? For your light has come. Arise and shine, for your light has come. Hanggat wala yung light sa atin, hindi tayo makaka-arise and shine. Okay, naka-arise ka nga, nakatayo ka. Pero you cannot shine without the light. Amen po ba? Kung natatandaan niyo kanina, sabi niya, the earth is covered with darkness. Kung madilim na madalim kayo, isipin mo na lang, patayin ko lahat ng ilaw na to, nakaupo ako. Kahit na tumayo ako, kung madilim tong mundo na to, madilim pa rin yun. Amen po ba? But if I have the light, who is Jesus and me, that's the time that I will shine. Amen po? And the glory of the Lord rises upon you. Yung kaluwalhatian ng Diyos nakikita, ikaw na ang shining. We
makita yung kaluwalhatian niya, kundi tayo. So, smile naman dyan sa katabi natin. Smile naman dyan. Yung mga hindi pa natututong umiti, simula kanina. Kasi tayo yung carrier ng glory ni Lord. Baka mamaya hindi nyo pa nababati, ha? Hindi naman dyan. Alam niyo ba? Di ba? Yung smile nga daw, nata-contagious, nakakapagpagaan na ng buhay, nakakapagpasaya ng buhay. So, mga nakasalubong ka, ano nakasingaw mo? Tingnan mo naman yun. Parang na lang sinag na walang langit ng lupa, di po ba? Pati ikaw, nahawaan pa at naisismis mo pa. Di po ba? Nakasaya pa tayo ng dahil dun sa pagkakita natin sa sima mo. Alam mo minsan, talaga po, minsan andyan ka na hindi ka nang mag-shine eh. Pero dahil sa dila natin, nako, naging darkness pa. Amen po ba? Kasi po, malaki yung nagagawa ng dila sa buhay natin. Kaya napakahalaga po na bantayan natin ang dila natin. Sabi nga po dun sa sa Proverbs 18:21, life and death is in the power of our tongue. Minsan, sa kakachismis natin, kala natin, yung sasabihin na. Pero hindi mo alam. Nakarating na pala. Naku, nalungkong na yung tao. Muntik na hindi mag-church. Di ba? Minsan naman, direktahan na kala natin. Ano lang, chill lang tayo. Pero nalungkong na pala yung tao. That's yung kapangyarihan ng dila natin. Hindi natin sinasadya. Sabi dito, alam niyo po, sabi po sa assignment ko na lang ito, napapahaba kasi. Ano lang kasi, ang Ecclesiastes chapter 28-26, wala yan sa slide ko. Sabi nyo, mas marami ang namamatay sa talas ng dila kaysa napapahamak sa tanim ng espada. Imagine mo yun? Dila parang namamatay na kaysa sa talas ng espada. So, ingat po tayo, no? Baka nagdagdag pa sa darkness. Sabi pa rin, sumpain na madanggal at mahabang dila, maraming nananahimik ang kanyang sinasalanta. Totoo naman, di ba? Talaga naman, darkness na nga. Sinamahan pa ng matagal na dila, mas marami pang nasalanta, tinalo pa yung super typhoon. Amen po ba, no? Ang church natin, kayang liligin yan sa pamamagitan lang ng dila na hindi ayos. Makamandag na dila, parang ahas, no, na pumapatay. Pero sa kabilang banda, sabi ng Proverbs 18:21, life and death is in the power of our tongue. If we speak life, if we arise and shine, at gamitin natin itong dila na to para ihayag ang kadakilaan ng Panginoon, ito'y nagbibigay ng buhay, ng pag-asa. Amen po ba? Nakakapag-spread ito ng pag-ibig, nag-i-encourage. Tamang paggamit lang ng dila. Amen po ba? Sabi ko kanina, hindi tayo magliliwanag kung wala sa atin si Kristo. Amen po ba? So, napakahalaga talaga. Ang ibig sabihin po ng to shine, sa Hebreo po, ang word na po is O-R. Ang ibig sabihin, to be luminous. Di ba yung luminous na isang bagay, pag nilagay mo siya sa, kunyari sa dilim, madilim kayo, di ba yung, nakita niyo po, di ba may mga star kayo minsan na kinakabit dyan? Di ba, pag dinilit mo dyan yung star, makikita mo, green, di ba? Luminous green. Yung sinusuot na mga MDA na orange, di ba? Kaya minsan parang green na luminous. Di ba kapag sa dilim, pag ano nang ilaw na sasakyan, no? Kita mo sila. O kahit nga, kahit na madilim pa yan, kita mo sila. Yung mga early warning device, bakit kailangan ng sasakyan may early warning device? Kasi, nagbibigay siya ng warning, oops, may nakaano dyan, sa dilim kita sila. Amen po ba? So, kapag si Lord nasa atin, if the light is with us, kasama natin, and we follow the light,
Wow, glory to God. Kapag sabi dito sa Isaiah 60 verse 3, lalapit sa iyong liwanag ang mga bansa at ang kanilang mga hari. Lalapit sa liwanag. Tandaan po natin, yung bansa natin hindi magliliwanag kung lahat ng Kristiyano na may ilaw ay hindi nagliliwanag. Amen po ba? Anong iaasa natin sa government natin na development kung tayong mga anak ng Diyos ay madilim? Sino ba yung nagliliwanag? Ito ba yung mga nakakakilala sa Panginoon? Say for example, ako. O kaya si Harold na lang, huwag na ako. Si Harold lang, kunyari lang to ha. Madilim sa lugar natin ngayon, gabi. Si Harold lang ang alitap-tap. Sa tingin mo, enough na yung alitap-tap na yun na ma-feel itong light na to. Pero makikita mo siya na nagliliwanag sa dilim. Pero hindi niya kayang liwanagan yung buong room na to. Amen po ba? Lahat tayo ay tap-tap na nagliliwanag. Sa tingin mo, kaya natin magliwanag dito. Amen. Yun po ang napakahalaga ng Psalm 133, unity in the body of Christ. Kapag tayong lahat ay nagliliwanag, talagang magliliwanag ang river of God Church. Amen po ba? Makita ka pa lang, ay okay si sister. Talagang pupunta ako doon kasi alam mo, masarap siyang kasama. Feel ko yung bilang kapatid. Diba? As body of Christ. Kapatid kay Kristo. Amen po ba? Talagang pag lahat ng body of Christ nagkakaisa, talagang there will be a great revival in the land. At walang ibang gagawin si Lord kundi pagpalain yung bansa natin. Kasi noon, naghahanap lang siya sa Sodom and Gomorrah, may 10 pa dyan. Nang pwede mag-intercede, walang makita eh. 5, wala pa din. 1, wala pa din. Tayo ang dami na natin. Amen po ba? Tayo pa lang dito. Paano ba yung mga genuine churches? Di po ba? Pag pinagsama-sama yung liwanag natin, magliliwanag talaga ang Pilipinas. At yung sinasabi nila na, di ba? Tayo talaga yung, kumbaga, yung blessed destiny of our nation, na talagang ito yung pinagpalang bansa. Mararanasan natin kasi sabi niya, lalapit yung ibang mga bansa sa kanilang hari. Kasi nga nagliliwanag na tayo. Amen po ba? Amen. Pero unless ang bawat isa sa atin maging instrument ng transformation, ng arise, ng pag-arise and shine, ng pagliwanag, sa tingin niyo po, magliliwanag ba? Hindi ba? Kailangan lahat tayo. Parang ano po yan? Parang din ano yan? Yung uling, di ba yung uling? Mag-isa ka lang dyan na may sindi. Mamaya-maya, patay ka na. Pero kung madami kayo dyan, habang nagkukumpulan mo yun, lalo kayong lumiliwanag. Di ba ba? At umiinit yung paligid. So we need to unite. Huwag kang magsuno kapatid, baka naman inisip mo, pupunta lang ako sa church, uupo, pakikinig, bahala na ako sa bahay namin, basta ako wala akong sinasagasaan, wala akong wala na akong pakialam dun sa ibang gawain, basta ako walang sinasagasaan, walang inaagrabyado. Mahirap din po yung ganon. Kasi, pag mag-isa ka, mas madali yung tendency na maupos ka. Unlike nung sama-sama po tayo. Kasi, pag tayo na daw ka na, anong sistaring kasi nag-ayan eh, kumulong yan. Pagkulong na sa loob, huwag ka na pupunta dyan. Huwag ka na pupunta sa Songking. Ang init. Siyempre, mag-isa ka lang, wala nag-i-encourage sa'yo. Pero kung nandun si Sister Alice, uy sis, punta tayo sa Songking ha! O diba? Doon pa lang sa, si Sister Marley. Uy sis! So ano pa lang sigaw, ako malayo pa. Sis! Diba? Ganun tayo. Yan si nanay, tingnan mo naman. Si nanay, pag wala yan, sa piling parang namimiss talaga namin eh. Bakit ano kaya nangyari kay nanay? Ganun ka-agad ang tanong mo eh. Kahit nanay,
on fire, na magsashine ka, ng may sustainability ba? Kung wala po tayo hindi tayo dun sa kasama sa sa grupo. Pag dumating yung time kasi na nasa problema ka, feeling mo, pasan mo ang daigdig, iniwan na nila akong lahat. Diba, no? Pero alam niyo po, sabi ko nga kanina, kinakailangan tayo po mismo, we must have the light. And sino yung light na yun? Si Jesus. Sabi po sa John chapter 1, verse 1, sabi po doon, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating po sa verse 4, sabi niya dito, itong word na to, and this word, in Him, was life, and the life was the light of men. So itong salita na dito, siya yung buhay, at siya yung liwanag, siya yung ilaw. Pagdating po ng verse 14, sabi niya, itong salita na to, the light and light, di ba, became flesh. And ito na po, si Jesus Christ. Kaya makikita po natin na itong light na to na dapat ma-possess natin is Jesus. Amen po? Malinaw po yun ha? Walang ibang ano dyan, walang ibang plus-plus. Naalala ko ulit, balikan po namin ulit yung lesson sa prayer and devotion namin every day. Yung mga Israelita, sinasampan nila si Yahweh. Pero ang gusto pa nila, meron po silang plus-plus. May Astoret pa, may Baal pa, kung ano-ano pa. Di po ba? Ayaw ni Lord yun. Sabi ni Lord, si Jesus lang, wala nang plus-plus. Amen po. Wala nang plus-plus, wala nang ano-anong iba pa. Jesus is more than enough for us. Amen po. Hindi na natin kinakailangan ng ano. Kasi, yung mga ano, meron pa silang goddess of love, goddess of harvest. Hindi si Jesus, kaya niya na lahat. Hindi mo na kinakailangan ng dagdag pa. Amen po ba? At again, sabi ko kanina, hanggang hindi sama-sama na nagliliwanag ang mga anak ng Diyos, mananatiling madilim ang mundo natin. Gusto niyo po ba yun? Na andito man tayo, pero hindi naman tayo nagliliwanag? Amen. So dapat, nakikita dun sa kilos natin in action. Amen po ba? Nawi-witness ng sanlibutan, nawi-witness ng kapitbahay natin yung pagbabago sa atin. Sabi po sa Matthew 5:14-16, sabi ko doon, kayo ay nagsisilbing ilaw sa mundo na ito at nakikita ang mga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tatago. Amen po ba? Ito, for your information lang, para ano naman natin, sabi natin, magandang balita para sa ating bansa. Hindi naman puro ano na lang. Alam niyo po ba na ang Manila, City of Manila, ating capital, is one of the world's leading city destination of 2024. So, nagkaroon siya ng World Travel Awards as world's leading city destination. Amen po ba? Kasi kung mapapansin niyo po, during the panahon po ni Esco Moreno, hindi pa ako nagpo-promote ng kandidato. Ano naman yan eh, yung talagang COVID, di ba ano siya yung mayor niya no? Talagang pinaganda niya yung Manila. Tapos, nagulat ako minsan, after yung medyo maluwag na po, napadala ako ng Manila Hotel. Sabi ko, bakit gano'n? Noong na nagtuwawag pa ako para mag-book ng kahit isang place pa lang na mauupuan namin. Kasi may guest kami during that time. Sabi niya, ma'am, hindi pwede kasi puno. Talaga po papunta ko. Dati naman, pwede naman eh. Pero nung time na yun, papaluwag na yung COVID. Pagpunta ko puno talaga. Parang hindi siya Manila Hotel. Puno talaga. Kasi pala, doon ko na, talagang dinagsa pala tayo ng mga turista. Kasi di ba makita nyo ngayon, ang ganda ng pailaw ng di ba? Ang daming pagbabago ng Manila since kay Isko. Talagang maraming bulong talaga na inano niya. So,
no? Kasi walang kuryente. Pero pag nandun ka sa may taas ng bundok, basta may part na portion doon na mataas, makikita niyo po yung ilaw ng city. Sabi mo, wow, ang ganda, overlooking. Ayun. Yun po yung masarap na portion doon na, sabi ko nga, dati po doon kami natutulog ni Pastor, kakape lang kami, solid na kami. Tapos pag-isip na umaga sa madaling araw, wow, praise the Lord, ang lamig talaga. So yun po, kahit po nakatent lang kami doon, pero pag bukas ng tent namin, wow, thank you Lord. Diba? Sarap. So yung mga youth camp dyan, kala nyo ha. Glory to God. So yun. So makita po natin ano. Sabi sa Matthew 5:14-16, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, ilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Amen po ba? Dapat ikaw, pag nagliliwanag ka na, huwag kang mayayain. Papatutuwa mo na lang sa'yo, hiyang-hiya ka ba? Kaya di ba yung unang, natin, arise? Sabi niya ganon, magpapaptize ka na. Kasi yung baptism mo, isa pa public acknowledgement yun, na tinatanggap mo na si Kristo bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Hindi mo na siya ikinahihiya. At yung paglubog mo, isa simple na yung kasalanan mo ay inahagos na at isa ka ng bagong nilalang. Amen po ba? Amen. O, sino bang hindi nagpapaptize dito? Yan, mag-decide na po kayo. Nakatapos lang namin sa Cubao at dami nila. Ano lang po yun swimming pool lang na pero it's really magandang experience po. Glory to God. So dapat yung ilaw natin nasa ibabaw ng mesa, nakikita tayo. Ang bawat isa, nakikita si Sister Jenny, hindi na nahihiya. Amen po, talagang pag inasay, ikaw ang midweek ngayon, talagang ano po, pastora, midweek ako. Diba? So lang, i-mention mo si Sister May, no? Hindi po siya taga rito sa atin. Nasa Mindanao na lang kasi siya nakatira. Dati po nasa sa Borneo. Alam niyo po, ang tagal namin, tinry namin na mag-zoom. Hindi talaga kaya ng signal. Sige, try mo mag-video ka na lang dyan. Send mo sa Google, hindi niya talaga kaya. So sabi ko, kailan ka mapupunta? Sabi niya, saan ka kailan ka mapupunta ng syudad nung medyo may to? Sabi niya, pag nakabalik na yung asawa ko doon sa police station. Imagine mo po yun, ha? Para nangyari lang yung kanyang testimony talaga dun sa maghanap siya sa midweek, hihintayin pa po namin. Tayo po dito, hindi naman ganun kabagal yung signal. Kaya wag na tayong mahiya, Sister Mary Ann. Hallelujah! Ilabas na yung ilaw na yan, diba? Huwag natin itago dun sa ilalim. Amen po? Glory to God. Hallelujah. Ang ibig sabihin po nito is to shine, to make manifest. Pag nagpa-manifest, nakikita. Amen po ba? Amen. Nakikita yung kapangyarihan ni Lord. Alam niyo po, sabi ni Lord sa Old Testament, sabi niya kila Moses, during the time of nagabi, ano ang nagiging guide nila? Di ba yung pillar of fire? Dapat ganun yung ilaw natin, nagmamanifest, nakikita. Pag-aray mo pa lang na ganyan. Wow, si kapatid. Diba? Talaga nandyan. Nakita natin yung anointing niya nandyan. At yung anointing na yun, para yun sa lahat ng anak niya, hindi lang sa pastor. Amen po ba? Amen. And ready po ba kayong maranasan yung glory, yung shine na yun na bibigay sa inyo ni Lord, yung anointing na yun na bibigay sa inyo ni Lord, yung fire na yun na gumabay sa mga Israelita sa kanilang destinasyon. Sabi po dito, sa 2 Corinthians 4:6, sapagkat ang Diyos nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya rin nagbibigay liwanag sa ating mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Jesucristo. Sino po ang nagsabi? Diba? Ang magkaroon ng liwanag sa kadiliman.
follow the light. Kung paano sila Moses sumunod dun sa pillar of fire, dapat ganun din po tayo, sumusunod din po tayo doon. Amen po ba? Paano po natin makikita? Paano tayo magsashine sa kadiliman? Una, you are the light, the carrier. You are the light carrier in God, guide and darkness. Tayo po yung light carrier. Kasi nasa atin na si Jesus. Amen po ba? Hindi tayo yung mag-ministry doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, kundi tayo yung mag-guide sa kanila towards doon sa kaliwanagan. Sabi po sa pangalawa, you bring hope because of His light. Nagbibigay tayo ng pag-asa. The moment na makausap natin yung tao na i-encourage, hindi na di-depress. Amen po ba? Again, yung dila natin, the power of tongue, speak lives. Sabi po dun sa Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. And whom shall I be afraid? Kanino ako matatakot? Diba? Kung ang Panginoon ang siyang aking tagapagligtas. Alam niyo po, minsan tinignan ko yung word na arise. Kundi lang yung yung tao tayo yung nag-usang nag-arise. But most verses, si Lord ang nag-a-arise para sa atin. Alam mo yun, siya yung unang nag-provide sa atin, nag-plan sa atin. Puro sa kanya, sabi ko, Lord, tagal mo pang hinanap, nasaan ba dito, Lord, yung kami nag-a-arise? Tatlo nga lang ginawa akong verse sa una. Si Lord lahat, sabi ko nga gano'n. Sabi ko talaga, Lord, hindi ka talaga you cannot, I'll give you. Pangatlo po, paano tayo makakapag-shine sa madilim na mundong ito? You need to lead the blind to the light and make the path smooth. Tayo yung maglilid. Diba, sabi nga po doon, nung mag-arise ka, diba sa third? Arise and take dominion. Tayo na yung maglilid. Hindi po tayo yung ililid sa kapamakan, kundi tayo yung maglilid doon sa ilaw. And number 4, sabi po dito, to become mirrors of joy, peace, hope, love, and forgiveness to men. Dapat makita po tayo yung salamin ng ng kapayapaan. Hindi tayo yung nag-create ng kaguluhan. Tayo yung salamin ng pag-asa. When we speak life, na-encourage yung tao. When we speak, ramdam yung pag-ibig, ramdam yung concern ng kapamilya. At mula sa ating bibig, nagmumula yung forgiveness. Amen po ba? Dito nakikita, sabi po yun sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with joy and peace as you trust Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, what kailangan natin Again, we need to arise and shine, and the glory of the Lord rises upon you. So, Psalm 60 verse 1. Kapag ginawa natin ito ng sama-sama, the promises and promises of God's faithfulness will be fully realized in this new era of blessings and restoration. Yung fulfillment ng promise ng Panginoon. Diba? Ano sabi niya? Makakasama natin siya. Hindi na natin kailangan ng araw because the glory of the Lord sapat na para magliwanag sa atin. Amen po ba? Amen. Yung full package na, yung fulfillment, sabi na, kanina natangin natin, when we arise, mararanasan natin yung fulfilled life, yung joy, eternal glory. The people will shine with eternal glory, with no more sorrow, no more suffering or distraction. Kapag lahat tayo, we arise and shine. Kasi si Lord na mismo, nakikita sa atin, hindi na yung evil in us. Kasi lahat tayo talagang carrier na ng Panginoon. Lahat tayo binabago ng Diyos at nagpapabago sa Diyos into His likeness.
bansa natin, magliliwanag ang ibang bansa lalapit sa atin. Amen po ba? Amen. So, amen, hallelujah. Sa oras na ito, sino po sa inyo dito yung ready to arise and shine for the glory of the Lord? Rise and kapanyo. Tumayo po ang bawat isa who are ready to arise and shine. Hallelujah. Let us declare this morning. Kailangan po natin ito sa mundo, sa bansa natin na makita natin na talagang yung situation ng bansa natin ngayon. Kailangan natin magkaisa, makita yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung glory of God in us. We need to decide right now to arise. Sige po, let us find partners, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pag-pray niyo po yung bawat isa, start po tayo mag-activate ngayon. Kahit niyo po, huwag po kayo mag-alala, hindi ako marunong manalangin. The Lord, the Holy Spirit will speak to you. Ito na yung time na hindi na dapat tayo nahihiya. But instead, umpisa na po ito, nagagamitin tayo ng Diyos sa kapwa po natin. Pray for each other. Speak blessing. Sabi ko kanina, life and death is in the power of our tongue. Pumura mashikara yan, mashikara ba yan? Halala ba yan, kara mashikara ba yan? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, simula sa araw na ito, Panginoon, O God, yung mga anak mo, Panginoon, O God, gagamitin mo, O God, mightily. This is a small step of rising up, Panginoon. Yung maipanalangin ang katabi, Panginoon. First step, Panginoon, ang pagsunod sa iyo, O Diyos. Of following you, Panginoon. Marami at marami pa sila, Panginoon. May papanalangin, Panginoon. Sa kanilang paglalakbay, Panginoon. Sa kanilang pagpunta kung saan na sila dadalhin na kanilang mga paalor. Sa kanilang mga kasalubong, Panginoon. Gagamitin mo na sila, Panginoon, ngayong panahon, Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, kaya mo ma-activate ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa buhay nila. Yung anointing upon them, O God, in Jesus' name. That boldness, O God, arise in Jesus' name. Wala nang mahiyain, Panginoon, O God. Hallelujah. Ilalagay namin ang aming mga ilawan, Panginoon, sa ibabaw na mesa, Panginoon. Kukura pa sikira ba yan, bishikira ba yan. Praise the Lord. Ngayon naman tanongin ko sa inyo. Diba? It's about time to arise and shine. Sa mga pinag-pray nyo, sino ang gustong mag-testify na mayroon kayong kakaibang naramdaman o naranasan? Sa mga pinag-pray nyo, was there anyone na mayroon kayong kakaibang na sense na alam nyo na the leading of the Holy Spirit? It's time to speak up. Dito na po tayo sa harap. Sino po yun? Kung gusto kayo, halika, Auntie. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pray kayo. Ayun po, hallelujah. Pinipili ko po kasi si Ate Gia. And may naramdaman po ako ng nililid ng Holy Spirit na makakasama ko pa rin si Ate Gia na para din po sa kakalagay ng yun. And magagamit din po siya sa, hindi ko man alam kung anong ministry, pero magagamit po siya sa ministry. Nag-gusto. Hallelujah. Glory to God. Amen. Sino ba po? Yung nakita nyo na parang may special touch po sa inyo.
Gabi kasi marami siyang karamdaman. So, kaya umiiyak ako, umiiyak din si Mami. Thank you, Lord. Umiiyak si Mami. Lord, Mami, you want to say something? Baka meron po kayong na-experience. Mamaya mag-pray po kayo. It's about time to arise and shine for the glory of God. The Lord is upon us right now. Amen. Sige po. Yes. Good morning, everyone. Lord, maraming salamat po. Sa pagkakang pagkakataon, kalakasan ng kanyang magandang kalusugan po na patuloy-tuloy po pagbibigan kayo sa akin. Balikan ka po ng Diyos. Alam mo, sa pinagbigan, mag-isip ko Glory to God. Hallelujah. Glory to you. Sino ba po? Brother Mark. Okay naman, partner kayo. Hindi. Gusto ko lang pupurihin ng Diyos sa buhay po ni Nanay Fe. Alam niyo po, si Nanay Fe po, grabe ko po yung pinag-pray kay Lord. Every time na nadaan ako sa bahay niya, sabi ko, Lord, magiging born again ng taong to. Sabi ko gano'n. Si Nanay Fe, Iglesia Katoliko ang umaani sa kanya. Sabi ng Iglesia sa amin, grabe naman, ang bless mo naman. Sabi niya, alam mo ba na talaga na nililigawan yan? Ikaw late ka lang nakilala, tapos sa'yo sumama. Sabi ko, hindi ako yun. Si Lord yun na huminto sa kanya. Hindi mo ba? So, Lord, natin kasi nakita-kita na talaga kahit hindi kita in-message na dito ka na po. So, magpatuloy lang po tayo para sa Panginoon po yun. Kaya nga sabi, babangon tayo, hindi lamang sa pamilya, kundi para sa purpose ng ating Panginoon. So, kaya Lord. Meron pa po ba? Anyone? Sa akin naman po, pinag-pray ako dahil bago pa po ako yung bagong journey ko na pinagalaw ko sa akin ng Lord is may pinakuha ko siya sa akin malaking mission na alam ko kung mangyayari dahil ito pa yung galaw ko niya. And may mapatuto ko ng puto pagka nangyari na po. Kaya lang po. Ayun pa lang, bibigyan na natin. Tagumpay na yan, Sister Kylie. Amen po. Hallelujah. Napakabuti po na ating Diyos. Meron pa ba? Okay, glory to God. So, mark this day. This is the day. Talaga na we will arise and shine. Wala na kaluya. Amen po. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Magandang tanghali sa bawat isa sa atin. Nadako po tayo sa ating pagbibigay at mga kaloob. So yung binigay ng Panginoon sa akin na bilang encouragement sa bawat isa sa atin, yun po ay matagpuan natin sa Marcos chapter 12 verse 13. Ang sabi doon, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip ng buong lakas. So, ito po, napakaalaga po na yung pag-ibig talaga, yung ang susi upang ito po ay magampanan natin o masunod natin yung ninanais ng Panginoon sa ating buhay. So, hindi po maging dahilan ang kahirapan, kawalan, dahil kung puso mo ay maibigay natin. Kung ating tatandaan yung binigay ng isang ng Panginoon, yung lukhang balong, yung
buhay ay binigay niya. Ngunit yung mga mayaman ay bahagi lamang po ang ibinigay. So, kung ating tatandaan na ang Panginoon Diyos ay siyang umibig sa atin. Kung ating alalahanin yung kanyang ginawa, yung kaisasang buktong na anak ay hinandog niya para sa atin. Upang tayo po ay maligtas sa kaparusahan o dahil tayo po ay lahat ay makasalanan at wala karapatan dapat paningin ng Diyos. Kaya po, ano man ang gawin natin sa ating mga buhay upang magkalo, wala pong hindi po patunay o hindi natin magagawa, kundi ang Diyos gumawa ng paraan upang ialay yung kanyang buktong na anak. Dahil siya po yung umibig sa atin. Kaya po, ano may sukli natin? Yung pag-ibig din, ibalik natin sa kanya. Upang sa kayo po ay ang kanyang mga utos ay matupad natin, masunod natin. So, yun po, higit na maunawain ang ating Panginoon. Sabi na doon sa verse, ang 2 Corinthians chapter 10 verse 12 na kung bukal sa kalupan ang iyong pagbibigay ng iyong kayamanan ay tatanggapin ng Panginoon. Yun po, yan lang po ang nakakaalam ng ating puso, ang ating kalagayan, yan po nakakaalam. Ang kanyang pangako sa Kautan chapter 10, sabi doon, pangalan mo siyawin ng iyong sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Bigay mo sa kanya ang pinakamainam na anin ng iyong kayamanan. At ang iyong pangaling ay aapaw at iyong hindi na nga nakulang at ang iyong inumin ay hindi na matuluyan. So, napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin na hindi tayo pakukulangin. Mga naranasan natin sa buhay, pakatiwala natin sa Panginoon at higit sa lahat, ibigin natin siya tunay. Lalo po, sumalo ako sa ating panalangin. Hallelujah, Lord, hallelujah. Amang Diyos, mananong kapalit sa lahat, maraming salamat sa ibigay mong salita sa araw na ito. Kami po ay mag-aray sa lahat. Kami po ay magkaroon ng tunay na pag-ibig sa iyo upang kayo po ay matupad namin ang iyong nais, ang iyong pinag-uutos sa amin, Panginoon. Yan po ay palalamang po sa kalalabo ng Iglesia. Hallelujah, Lord, at alam naman namin na ang iyong pangako ay sapat sa amin na hindi mo kami iiwan at hindi mo rin po kami pagkukulangin sa aming mga kapayanahan. Ama, maraming salamat. Patuloy mo po na buksan ng aming mga puso na kami po ay makapagbigay ng ayon sa iyong kalooban ng aming mga ikapo, mga kaloob, at anuman po mga handog namin sa iyong Panginoon. Handog na aming mga buhay upang paglilingkod sa iba't
Amen? Hallelujah. Kaya naman, salihan po natin ang ating gawain sa araw na ito at lagi po natin dalhin yung pangako ng ating Panginoon na lumalagas ang pagpapalang, sapat na at higit pa. Amen po. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. You will use us, oh God. And Father God, patuloy mo pagpalain, Lord, ang mga anak mo na narito, Panginoon. Ano man, Lord, ang kanilang pangangailangan, Panginoon, oh God, sa tahanan, Panginoon, sa pag-aaral ng Panginoon, oh God. Maging Panginoon, oh God, relasyon sa buhay, kung meron na may sakit at karamdaman, Lord, pagagalingin mo ito, Panginoon. And right now, Father God, I declare, oh God, the Aaronic blessing upon your people, oh God. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be praised to you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Thank you, Jesus. Glory to you. Hallelujah. Arise, shine, for your light has come. Your light has come.